Isang sekretarya ang halos lamunin ng hiya sa harap ng mesa ng boss niya. Nakatayo siya, nanginginig ang kamay na magkahawak sa harap ng palda, habang ang lalaking nakapulang blazer sa tapat niya ay halos pumutok sa galit. "Ikaw!" sigaw nito, sabay turo sa kanya. "Ilang beses na kitang pinagbibigyan. Late ka na naman." Sa ibabaw ng mesa, may isang envelope na bahagyang nakabukas at ilang baryang nakausli. Parang sinasadyang ipamukha sa kanya kung gaano kaliit ang halaga niya. Sa kabilang side naman ng salamin, nagsisiksikan ng mga empleyado. May mga nakatakipang bibig sa gulat, may ilan namang nakataas ang cellphone, tahimik na nagre-record. Wala ni isa ang nakakaalam na ang simpleng envelope na naiwan sa mesa ng boss ang babaguhin ang buong buhay nila. Siya si Mia Cruz, 24 na taong gulang, bagong sekretarya sa isang malahing real estate company. Sa HR file, simple lang ang nakalagay: cum laude graduate, organized, mabilis matuto. Pero kung titignan ng attendance record niya, isa lang ang kapansin-pansin: late, late, at late. Minsan 10 minuto, minsan 30, minsan halos 1 oras. Hindi niya rin magbilang kung ilang verbal warning, written warning at final warning na ang natanggap niya. Maraming nagtataka kung bakit hindi pa siya sinisibak. Sa totoo lang, kahit siya, hindi rin sigurado. Ang alam lang niya ay bawat umaga ay parang karerang hindi niya matapos. Gising siya 4:00 pa lang para ihanda ang almusal, isa lang ang labada, at bantayan ng ina niyang si Aling Tess na may iniindang sakit sa puso at diabetes. May bunso pa siyang kapatid na si Lian na high school at minsan kailangan pang ihatid sa sakayan. Sa pagitan ng lahat na iyon, at 2 jeep at 1 bus papuntang opisina, palaging si Mia ang nahuhuli. Pero kahit gaanon, hindi niya kailanman ginawang depensa ang problema sa bahay. Ayaw niyang isipin ng mga tao sa opisina na ginagamit niya ang nanay niya para lang pagtakpan ang pagkakulang. Kaya sa tuwing tatawagin siya sa HR, isa lang ang sinasabi niya: "Pasensya na po sir, ma'am, hindi na mauulit." Kahit alam niyang paulit-ulit nang nauulit. Ang boss niya ay si Victor Almeda, kilalang hari ng real estate sa siyudad. Mula sa pagiging ahente lang dati, umangat ito hanggang maging CEO. Matigas, seryoso, walang pasensya sa palpak. May kwento ang mga matatandang empleyado. Minsan daw, nawalan sila ng isang malaking kliyente dahil sa isang staff na na-late sa presentation. Simula noon parang naging personal na kaaway ni Mr. Victor ang salitang late. Ang oras, pera, at ang ninanakaw sa oras, magnanakaw din sa kumpanya. Iyon ang context ng nangyari ang eksenang iyon sa opisina. Araw ng Lunes, may importanteng meeting kasama ang foreign investor. Si Mia ang naka-assign sa paghanda ng lahat. Projector, kape, documents, meeting room. Nagplano na siya ng maaga. Gigising ng mas maaga, mag-a-alarm ng 2, magpapaalam sa kapatid na si Lian na siya na lang ang magbabantay kay mama. Pero kung kailan importante, doon pa nagloko ang tadhana. Madaling araw, inatake ng matinding hilo si Aling Tess. Nangating ang kamay, namutla at halos himatayin sa tanhalaan. Agad na tinakbo ni Mia sa pinakamalapit na health center ang nanay niya. "Pasensya na po, may trabaho po ako," naiiyak niyang sabi sa doktor. "Pero ayokong iwan si mama." Matapos ang ilang test at gamot, sinabi ng doktor na kailangan na raw dalhin sa mas malaking hospital para sa cardiology check-up. Nagmamakaawa si Mia kung pwedeng sa susunod na linggo dahil wala pa siyang pera. Binigyan siya nito ng reseta at payo. Bantayan ng nanay, huwag masyadong ma-stress. Pag uwi nila, sinilip niya ang orasan.
Lampas alas 7 na. Ang pasok niya, alas 8 at 1 oras pa ang biyahe. Saglit siyang tumigil sa harap ng pinto, naghahabol ng hininga. Ma, kailangan ko na pong pumasok, sabi niya sa ina. Huwag mo na kayong magagalaw, si Lian po ang bahala sa inyo. Pagkakuha ko ng sweldo, ipapacheck up na po natin kayo. Gumiti si Aling Tess kahit nang hihina. Pasyensya ka na anak, puro na ako sakit at abala sa iyo. Huwag po magsalita ng ganyan, sagot ni Mia. Pero hindi na niya tinapos ang usapan. Kailangan na niyang tumakbo. Habang nasa jeep, binilang niya ang baon na pera. Pamasaheng papunta at pabalik, sapat lang, wala nang extra. Kaya nagdesisyon siyang pigilan muna ang pagluha. Kakailanganin niya ang ulo niyang malinaw sa oras na humarap sa bus. Pagpasok niya sa building, 8:37 AM na. Patakbo siyang pumasok sa opisina. Pawis, magulo ang buhok. Sa misyon niyang maayos agad ang meeting room, hindi na niya malayang nasa harap na pala ng salas ang boss niya. Nakapulang blazer, kasalukuyang sinisilip ang relo. Mia, bulyaw nito. Parang nabingi siya sa lakas. Napahinto siya, hawak pa ang folder ng kopya ng kontrata. Sir? Anong oras na? Tanong ni Mr. Victor. Malamig ang tono pero naglalagabag ang mata. 8:37 po. Mahinang sagot. Anong oras ang pasok? Pagtuloy nito. 8 o'clock po, sir. Magaling. Marunong ka palang magbasa ng oras. Sarkastikong sagot ng boss. Kung ganun, alam mong 37 minuto kang ninakaw sa kumpanya. Napalunok si Mia. Alangan kong sasabihin niya ang lahat ng nangyari sa bahay. Nakikita na niya ang mukha ng boss. Hindi maniniwala, iisipin na drama lang. Pasensya na po sir, may inaasikaso lang po sa bahay. Wala akong pakialam sa bahay mo, putol ni Mr. Victor. Alam mo ba kung ano ang nakataya ngayon? Nandito ang investor, galing pa ng Singapore. Naghihintay siya sa meeting room na walang tao dahil ang sekretarya ko nagpapakalit. Ilang beses na to niya, hindi na biro ito. Pumasok ka sa opisina ko. Ngayon na! Doon na ito tumungo sa loob ng glass-walled office habang ang ibang empleyado ay nagsipag-usyoso sa labas. Si Mia, nanghihina ang tuhod pero wala ng choice. Pumasok siya, dala ang envelope na kanina pa niyang hawak. Ang laman ng envelope na yon, hindi resignation letter, hindi rin lamang payslip. Nandoon ang photocopy ng medical records ni Aling Tess, reseta ng doktor, at isang mahabang liham na buong gabi niyang pinag-isipan. Liham na nag-e-explain sa lahat bakit siya palaging late, bakit hindi niya agad masabi, at humihingi ng pakiusap kung pwede siyang malipat sa mas flexible na oras. Siguro mid-shift o half-day mornings. Ilang beses na niyang planong iabot iyon kay Mr. Victor pero lagi siyang nauunahan ng takot. Ngayon, nakapatong ang envelope sa dibdib niya, parang shield na hindi niya alam kung magtatanggol o magsasabit sa kanya. Pag-upo ni Mr. Victor sa likod ng desk, pinalo nito ang ibabaw ng mesa gamit ang palad. Tumalo ng envelope at 2 baryang naiwan mula sa kape niya kanina. Lumapit ka, utos niya. Dahan-dahan siyang lumapit, tinatago sa kilay ang nangingilid na luha. Ilang beses ka nang late ngayong buwan? Tanong ni Mr. Victor. Sinasalubong ang tingin niya. Hindi ko na po mabilang sir. 13 beses! At 3 lang ang working weeks natin. Ibig sabihin, halos bawat araw. Napailing ang boss. Kinuha nito ang 2 piso sa mesa at inilapag sa ibabaw ng envelope. Ayaw kong sinasayang ang oras ko, Mia. As of this moment, suspended ka na. Kung ako lang, sisibakin kita. Pero sabi ng HR, dapat may proseso. Babalikan ka namin. Parang binuhusan ng yelo si Mia. Sir, please. Naiiyak siyang sabi. Kailangan ko po ang trabahong to. May inaasikaso lang po kasi akong mas importante sa kumpanya. Singit ni Mr. Victor. Kung mas importante yan kaysa trabaho, mag-resign ka na. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon namin. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button
At kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Naramdaman ni Mia na nanlalamig ang kamay niya. Gusto sana niyang ilabas ang liham sa envelope at ipakita sa kanya. Pero sa harap ng mga salitang mag-resign ka na, parang lumiliit siya. Sa labas, nakikita niyang may ilang empleyado nang nakadikit ng mukha sa salamin, nanonood, nagtataka. Ang iba, may hawak pang cellphone. Ayaw na niyang magpalabas pa ng kahinaan. Pasensya na po sir, mahina niyang sabi. Maintindihan ko po ang desisyon niya. Mahigpit na itinuro ni Mr. Victor ang pinto. Lumabas ka na bago pa ako magbago ng isip at paalisin kita ngayon din. Sa sobrang taranta, hindi na naalala ni Mia ang envelope sa mesa. Lumabas siyang tuliro, nanginginig, dumiretso sa CR para doon umiyak. Sa isip niya, isa lang ang paulit-ulit. Paano na si Mama? Paano na kami? Samantala, naiwan si Mr. Victor sa loob ng opisina. Sa una, puno pa siya ng galit. Para sa kanya, simple lang. Kung kaya ng ibang empleyado na sumunod sa oras kahit may sariling problema, dapat kaya rin ng sekretarya niya. Kinuha niya ang ballpen, binuksan ang laptop, sinimulang i-type ang incident report para sa HR. Pero habang umiinit ang tuhod niya sa inis, napatingin siya sa envelope sa mesa. Yung napapalitan ng mga 2 o 3 baryang nakakalat. Napakunot ang noo niya. Ano ba to? Bulong niya sa sarili. Salary envelope? Resibo? O isa na namang excuse letter? Kukunin na ng sana niya para iabot kay HR nang mapansin niyang may nakasulat sa harap. Maliit na letra. For Mr. Victor Almeda. Confidential. May bahagyang mancha ng kape sa gilid. Na-curious siya, lalo na nang makita niya ang dulo ng isang papel na may logo ng ospital. Hindi niya ugaling makiusyoso sa personal na dokumento, pero sa puntong iyon, hindi na mapakalma ang isip niya. Dahan-daan niyang binuksan ang envelope. Unang tumambad sa kanya ang medical abstract ni Teresa Cruz, 58, diagnosed with congestive heart failure. May mga nakalagay na rekomendasyon, regular check-up, possible operation, maintenance medicines. Sa likod, may maliit na sticky note na for Mia to show to supervisor. Request for flexible schedule. Sunod niyang binasa ang liham. Mahaba, maayos ang sulat kamay, halatang pinag-isipan. Sir Victor, humihingi po ako ng paumanhin sa madalas kong pagkakalati. Alam ko pong hindi excuse ang personal na problema, pero gusto ko na rin pong maging tapat sa inyo. Ako lang po ang inaasahan ng nanay kong may sakit sa puso at ng kapatid kong nag-aaral pa. Bawat umaga kailangan ako ang mag-asikaso ng gamutan niya bago ako makaalis. Kaya po madalas nahuhuli ako kahit sinisikap kong umalis ng maaga. Alam ko pong hindi obligasyon ng problema naming magkakapamilya, kaya hindi ko po ito sinabi noon. Natatakot po ako na baka isipin yung ginagamit ko ang nanay ko para lang ma-excuse. Pero ngayon, dahil nasa panganib na po ang trabaho ko, mas natatakot akong hindi na makasahod para sa gamutan niya. Kung maaari po, humihiling po ako ng kahit kaunting konsiderasyon. Baka pwede pong ma-adjust ang oras ko o mabigyan ng half-day options basta mapagpatuloy ko po ang trabaho. Handa po akong mag-overtime kapag kinakailangan at hindi ko po ito gagawing lisensya para abusuhin ng rules. Salamat po kung mababasa ninyo ito. Kahit anong desisyon ninyo, re-respetuhin ko. Mia Cruz. Napahinto si Mr. Victor. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa papel, parang hindi makapaniwala sa binasa. Inismol niya sa isip ang mga taong mahilig gumawa ng dahilan. Pero iba ang naramdaman niya ngayon. Hindi ito palusot. Ramdam niya ang desperasyon sa sulat, pero wala ni isang salitang kawawa naman ako o utang ng loob. Puro paghihingi ng konsiderasyon. Walang sinisisi. Inilapag niya ang liham at sumandal sa upuan. Sa likod ng isip niya, may biglang bumalik na alaala.
Isang batang Victor na palaging late sa klase dahil tumutulong magbenta sa palengke. At isang guro na hindi siya isinumbong sa principal, bagkus binigyan pa siya ng second chance at free tutoring para makapag-aral ng maayos. Kung hindi dahil sa gurong iyon, baka hindi siya nakatapos at hindi nakapagsimula ng negosyo. Kung noong panahong iyon wala ring naniniwala sa problema ko, baka ako rin, tinapon na lang. Tumayo siya bigla. Kinuha ang cellphone at wallet, isinuksok sa bulsa ang envelope, at lumabas ng opisina. Napatingin ang mga empleyado sa kanya, nagtataka kung saan siya pupunta. Nasaan si Mia? Matigas pero kontrolado na ang boses niya. Sir, nasa CR po yata, umiiyak. Sagot ng isa. Sabihan ng driver i-ready ang sasakyan. At kayo, turo niya sa mga nakatambay sa mga salamin. Wala nang magre-record ng kahit ano dito sa loob ng opisina. Hindi ito reality show. Tahimik na nagkatinginan ang mga empleyado. Sabay-sabay na binaba ang mga cellphone. Ilang minuto lang, kumakatok na si Mr. Victor sa pintuan ng CR. Mia, tawag niya. Mas mahina na ang tono. Labas ka muna, kailangan kita makausap. Nanginginig si Mia nang lumabas, pulang-pula ang mata. Akala niya, ito na ang final na pagpapaalis. Pero nagulat siya nang makita ang envelope na hawak ng boss niya. May nangiwan ka, sabi nito. Bukas na to. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Pasensya na po sir, hindi ko po yun intensyon. Gusto ko po sanang ibigay sa inyo, kaso natakot na po ako kanina. Nabasa ko na pag-amin ni Mr. Victor at hindi kita masisisi kung natakot ka. Hindi maganda ang naging paraan ko kanina. Nagulat si Mia. Sa unang pagkakataon, narinig niyang umamin ng pagkakulang ang boss niya. Sir, huwag tayo mag-usap dito. Sasamahan kita sa ospital. Ha? Sir, wala naman po akong schedule ngayon. Sa susunod ko na lang po ipapacheck si mama kapag... Hindi mo na kailangang hintayin ang susunod. Putuli Mr. Victor. Kung totoo ang nakalagay dito, hindi dapat pinapatagal. Company car, company fuel card at company time. Bahagi ka ng kumpanyang Mia. Kung may emergency ang pamilya mo, may kinalaman tayo. Parang nananaginip si Mia habang nasa biyahe sila papunta sa ospital. Sa likod ng kotse, nakaupo si Aling Tess at si Lian. Parehong kinakabahan at nagtataka kung sino ang lalaking nasa unahan. Ma, siya ba yung boss mo? Nahu, baka lalo tayong magkaproblema. Tahimik lang si Mia. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Ang alam lang niya pagdating sa hospital lobby, si Mr. Victor mismo ang unang nag-abot ng form sa nurse. Ginamit pa ang company insurance at corporate charity fund para mapabilis ang proseso. Nang sabihin ng doktor na kailangan ng mas malalim na tests at regular na maintenance, siya na rin ang nagtanong, magkano ang aabutin? Ano ang options? Habang nakaupo sila sa waiting area, lumapit si Mr. Victor kay Mia. Alam mo, hindi trabaho kong makialam sa personal na buhay ng mga empleyado. Pero mali ako kanina. Ibinaba kita agad sa tingin ko nang hindi ko man lang sinubukang intindihin. Hindi ko na mababawi yon, pero may magagawa pa akong iba. Sir, huwag niyo na pong istress ang sarili ninyo. Trabaho ko po ang sumunod sa oras. Ako po ang nagkulang. Aminado akong nagkulang ka sa attendance pero nagkulang din ako sa pagiging leader. Puro numero at oras ang tinignan ko. Hindi ko nakita yung tao sa likod. Kaya ganito ang gagawin natin. Effective immediately, ililipat kita sa flexi time setup. Papasok ka ng alas 10, lalabas ka ng alas 7. Basta maayos ang output at wala kang mamimiss na meeting. Kapag may kailangan kayong medical support, lalapit ka sa HR. Sabihin mong ako ang nag-refer. Halos bumagsak si Mia sa upuan sa gulat. Sir, seryoso po kayo? Pwede po yun? Kung hindi pwede, gagawa natin ng paraan para pwede. Hindi kusang bumabagsak mula sa langit ng mga mabubuting empleyado. Kadalasan, nabubuo sila kapag binibigyan ng tamang pagkakataon. At sa tingin ko, isa ka ron. Nag-iba ang tingin ni Mia sa boss niya. Hindi na lang ito ang lalaking nakapulang blazer na puro sigaw at reklamo. Sa unang pagkakataon, nakita rin niya ang taong minsang mahirap, minsang late, minsang hinusgahan. Lumipas ang ilang buwan, malaki na ang pinagbago ni Mia. Hindi na puro pulang tinta ang attendance sheet niya.
Halos wala ng late. Sa mga panahong sobrang sama ang lagay ni Aling Tess, pwede siyang mag-report from home. Sa tulong ng scholarship program na binuksan ni Mr. Victor, nakapag-enroll si Lian sa college. At sa opisina, si Mia na mismo ang tumutulong sa HR para sa bagong employee support desk na nag-aasikaso sa mga katulad niyang may dinadaanang mabigat sa buhay. Sa isang araw, may bagong empleyadong pinatawag si Mr. Victor sa opisina dahil sa madalas na no call, no show. Sa likod ng salamin, may mga usisero na naman, pero ibang-iba na ang esena ngayon. Hindi na sumisigaw si Victor. Sa halip, mahinahon niyang tinanong ang bata, "Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba?" Habang tahimik na nanood si Mia sa labas, napangiti siya. Naalala niya ang araw na siya ang nakatayo sa harap ng mesa, nanginginig. Naalala rin niya ang envelope na akala niya magtatapos sa karera niya, pero siyang naging simula ng bagong pagtingin sa sarili, sa pamilya at sa trabaho. Sa huling parte ng video, bilang tagapagsalaysay, sasabihin natin ito. Salamat sa pagsama sa kwento ni Mia, ang sekretaryang pinagdudahan, pinagalitan at muntik ng masisante, pero sa huli ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil sa simpleng envelope na naglalaman ng katotohanan. Paalala nito na hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng taong palaging late, tahimik o tila pasaway sa trabaho. Bago tayo manghusga at manigaw, baka mas mainam na magtanong muna at makinig. Kung na-inspire ka sa kwentong ito o may kakilala kang empleyado o boss na kailangang marinig ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Ipagkalat natin ang kultura ng pag-unawa, hindi lang ng parusa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniimbitahan kaming sumali sa aming community para sa mas marami pang kwentong magpapakilo sa iyong damdamin at magpapaalala na minsan ang isang simpleng envelope lang ang kailangan para mabuksan ang puso. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!